Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ang tatalakayin natin ngayon ay tungkol sa pangugnay. Ano nga ba ang pangugnay? Ang pangugnay ay mga salitang pangkayarihan na nagkakabit o kaya'y nagdurugtong ng salita sa iba pang salita sa pangungusap o kapwa-pangusap, pwede rin sa parirala at kapwa-parirala. Meron tayong tatlong uri ng pangugnay. Narito ang pangangkop, pangukol, pangatnig, ang ating pangugnay. Masasabi natin ang pangangkop kung ito'y mga tagapag-ugnay ng dalawang salita na karaniwan ay panuring at salitang tinuturingan. Ito ay ginagamit upang maging madulas o maayos ang pagbigkas ng mga magkakasamang salita. Meron tayong tatlong uri o kaya'y madalas na ginagamit na pangangkop. Ito ay ang pangangkop na, ng, at yung g. Ano ba ang gamit ng pangangkop na? So dito class, ginagamit natin to kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa katinig. Alam naman ninyo kung anong katinig, hindi ba? Okay, bumagit nga kayo ng salitang o mga titik na katinig. Okay, magaling. Maliban lamang yan sa N o yung N. Okay, narito halimbawa natin. Masarap na pagkain. Nasaan dyan ang pangangkop na? Ito. Sabi ko kanina, ito yung salita na ginagamit natin bigyang turing yung salitang pagkain. So, ginagamit natin ito para bigyang turing yung salitang kanyang tinuturingan. Ito yung pagkain. Ano ba yung masarap? Masarap na pagkain. Dito si kaliwang halimbawa, maliit na bata. Ang pangangkop natin dito ay yung na. Ginagamit natin na sapagkat yung huling salita na o huling titik na ginamit dito ay letter T, yung T. So ginagamit natin yung nang para turingan yung bata, maliit na bata. Yung T dito kagaya kanina yung masarap is yung P, yung P, yung P. Nagtatapos yan sa tama, katinig. Sa ikatlong halimbawa naman natin, basahin nga natin, matunog na balita. Ginagamit natin yung na sapagkat yung sinusundang salita niya na g ay nagtatapos yan sa, inulit ko, katinig. Ang tinuturo niya nito ay yung salitang balita. So, yun ang gamit ng pangangkop na. Narito naman ang paggamit ng pangangkop na ng. Ginagamit ito kapag ang salitang sinusundan ay nagtatapos sa patinig. Naalala niyo ba, class, kung anong yung patinig natin? A, E, I, O, U. Magaling. So, narito ang ating mga halimbawa. Ang ating halimbawa dito ay masamang panaginip. Nasaan dyan ang pangangkop na ng? Ito. So, dito sa pangangkop na ng, ang kanyang tinuturingan dito ay yung panaginip. So, dito class, sabi nga natin kapag nagtatapos ang sinusundang salita ay a, i, o, o, gagamit tayo ng ng. Liwanag? Okay. Dito sa ating pangalawang halimbawa, totoong mahirap. Nasaan dyan ang pangangkop na ng? Narito yon, tama.
So dito class, ginamit nating pangangkop na nang sapagkat ang sinusundang salita ng nang ay nagtatapos sa o. Sabi ko nga, ang patinig na nagtatapos sa mga patinig, gagamit tayo ng pangangkop na nang. Totoong mahirap. So ang tinuturingan dito class ay yung salitang mahirap. Punta tayo sa ating ikatlong halimbawa. Pakibasa nga. Ngiting kay ganda. Okay. Gumamit tayo dito ng pangangkop na nang na naman. Bakit class? Sapagkat yung kanyang sinusundang salita ay nagtatapos sa patinig na yung i. I. Ngiting kay ganda. Ang tinuturingan dito class yung kay ganda. Gumamit tayo ng nang sapagkat sabi nga natin, ginagamit natin ito upang ang pag-ugnay ng mga salita ay maging maayos ang pagkakabigas, maging matulas ang pagkakabigas, nang sa gayon, ang panuring sa salitang tinuturingan ay maging maayos. Okay, dito tayo sa huling pangangkop. Yung g. G. Ginagamit natin to kapag ang sinusundang salita ay nagtatapos sa n. N. Okay, tingnan natin ang mga halimbawa. Sa halimbawa, una, salamin, di ba? Salaming malinaw. So, ang salitang ugat dito, class, ay salamin. Sabi ko nga, para maging maayos ang pagkakapikas at ang salitang tinuturingan nito, gagamit tayo ng mga pangangkop. At ang gagamitin natin dito, class, ay yung g, sapagkat nagtatapos ang kanyang sinusundang salita sa n, yung n. Ito yon. Liwanag? Okay. Sa ating pangalawang halimbawa, pakibasa nga. Very good. Hanging malamig. Ang salitang ugat dito, class, ay hangin. Diba? Ngayon, nagamit tayo ng pang-angkop na nang, yung g, yung letter G, yung g, sa pag nagtatapos ito sa salita o sa titik na N, yung n. At tinuturingan dito yung malamig. Kaya pag binigas natin yan, hanging malamig. Dito sa ating ikatlong halimbawa, sultan. So, ang salitang ugat dito ay sultan. Nagtatapos sa tama. Titik N, yung no. Kaya gagamit tayo ng pang-angkop na g. Sultang malupit. Pakiulit nga, sultang malupit. Okay, tumako tayo sa iba pang pangatnig. Pero bago yan, magbigay muna kayo ng inyong mga sariling halimbawa ng pangangkop na ginagamitan ng na, ng, at yung g. Okay, bigyan ko kayo ng 2 minuto. Tig-isang halimbawa lang. 2 minuto, tig-isang halimbawa ng pangangkop na, ng, at ng g. Okay? Lipat tayo sa ibang pangugnay. Narito naman yung ikalawang pangugnay natin. Ang tawag dito ay pang-ukol. Ginagamit natin class ang pang-ukol kapag ang salita o pariralang nagugnay ng isang pangalan, noun, sa iba pang salita sa pangusap. Okay? Gumagamit tayo ng mga pangukol na, kung makikita nyo dito sa ating nakasulat sa ating PowerPoint, gumagamit tayo ng salitang alinsunod sa, alinsunod kay, okay? Ayon sa, ayon kay, hinggil sa, hinggil kay. O yung yung tatawag natin na isahan, yung kay, at maramihan naman, kina. Okay. Pwede rin tayong gumamit ng pangukol na laban sa, or laban kay,
para sa, para kay, tungkol sa, tungkol kay, ukol sa, or ukol kay. So, remember natin to na ito yung mga salitang pinag-ukulan, pinatutungkulan, kaya nga tinatawag natin na pangukol. Okay? Okay, narito yung ating mga limbawa. Sabi nga natin, alinsunod sa batas sa ginawa niyang hakbang. Nasaan dyan ang pangukol? Okay, yung may salungwit dito ay salita, mga kataga na ginagamit natin, alinsunod sa batas. Alinsunod sa. Okay, pinatutungkulan dito yung batas. Dito naman si kalawang halimbawa, para kay Ginang Santos ang bulaklak na ito. So yung para kay, ang ginagamit dito na pangukol, para kay Ginang Santos. Ang alin? Yung bulaklak nito. Kaya nga pinag-ukulan. Okay? Ayon sa balita, masama raw ang panahon ngayon. So, ang ginamit ditong salita ay ayon sa. Ayon sa balita, masama ang panahon ngayon. Okay, ginagamit naman natin sa sariling pangungusap ang mga pangkukol na sabi mo kanina. Pwede rin gamitin yung alinsunod sa, alinsunod kay, ayon sa, ayon kay, hinggil sa, hinggil kay, kaya't kina, okay, ginamit na natin yan. So, at marami pang ibang klase ng pangkukol. Okay, dumako na tayo sa pangatlong pangugnay. Ito yung tinatawag natin na pangatnig. Okay. Ang pangatnig or mga pangatnig ay mga katagaw salita o panirarang nag-uugnay ng dalawang salita, dalawang panirala, dalawang sugnay, o payag ng mga pangungusap. Okay. Narito yung mga gamiting pangatnig. Narito yung pangatnig na at, ano pa, bagaman, bagkus, bago, dahil sa. Ginagamit din natin yung kapag, kaya, kundi, kung, habang, maliban. Okay, dito naman, gumagamit tayo ng pangatig na ngunit o pagkat, palibhasa, pati, sakali, at samantala. Okay, dumako tayo dito sa kabila. Gumagamit din tayo ng pangatig na sa makatuwid, sa madaling salita, upang, sanhi, sapagkat, at marami pang mga pangatnig na madalas gamitin natin. Okay. Pwedeng mahati natin yung mga pangatnig na yon sa sabi nating mga uri o itatawag natin na mga uri ng pangatnig, na uri o pangkat ng mga pangatnig. Unahin natin yung pangatnig na pamukod. Ginagamit sa pagbubukod. Mula sa salitang ugat na bukod. Pagbubukod or pagtatangi. Yan, pagtatangi. Ito yung mga madalas gamitin sa uri ng pangatnig na ito. Gaya ng o, ni, maging, man. Okay, pag-aralan natin, suriin natin ang halimbawa. Ikaw man o ako ay hindi maghahangad na siya ay mabigo. Nasaan dyan ang pangatnig na pamukod? Okay, meron tayo ditong dalawang nabanggit. Yung man at o. Okay? Yung ikaw kasi at ako, yung ginamit nila bilang pagtatangi o pagbubukod. O ha?
Okay? Dumako tayo sa letter B, yung kaliwang halimbawa dito. Basahin nga natin lahat. Batid ko ang pagkapanalo ng ating grupo kung si Roger man ang napiling leader natin. Nasaan dyan ang pangatnig na pamukod? Tama. Yung man. Okay? Tignan natin sa letter C, katong halimbawa. Basahin natin ulit. Walang diferensya sa aking maging si Jose ang magwagi sa paligsahan. Alin dyan ang pangatnig na pamukod? Tama. Yung maging. Sa panghuling pangusap natin, ni sermon ni saktan ay hindi ko ginawa sa kanya. Nasaan ang pangatnig na pamukod? Tama. Yung ni sermon ni saktan, yun ang ginamit na pangatnig. Maliwanag. Mako tayo sa pangalawa. Pangalawang uri ng pangatnig, ang panubali. Nagsasabi ito ng, tama, pag-alinglangan. Okay? Pag-alinglangan o may pagdududa. Ginagamit natin to ang mga pangatnig na kung, kapag, pag, sakali, di sinsana. Okay, suriin natin na ang mga halimbawa natin. Yung unang halimbawa, kung uulan, hindi matutuloy ang ating palatuntunan. Nasaan dyan ang pangatnig na panubali? Tama. Yung salita o katagang kung, sapagkat meron siyang pag-alinglangan. Kung matutuloy nga ang palatuntunan dahil sa sama ng panahon. Basahin natin ang ikalawa. Hindi tayo matutuloy sa sini kapag hindi umuwi ng maaga ang tatay. Nasaan dyan ang pangatnig na panubali? Tama. Yung kapag. Kasi may pag-alinglangan dito. Diba? Gagamit ka ng panubali kung may pag-alinglangan. Sabi nga dito, kung hindi uwi ng magang kanyang tatay, hindi sila matutuloy saan? Sa sinihan. Diyan sa Robinson Calasiao. Tuloy na natin. Pangatlong halimbawa. Basahin natin lahat. Pag umulan, hindi makakapunta rito si Boyet. Nasaan dyan ang pangatnig na panubali? Tama. Yung katagang pag. Sabi nga natin uli, parang yung halimbawa nung una, dahil sa sama ng panahon, baka hindi matuloy sila ni Boyet. Pang-apat na halimbawa. Basahin natin uli. Hindi tayo makakahuli ng marami isda kung lumitaw ang buwan. Okay, nasan dyan ang pangatnig na panubali? Okay, takpan dito yung kung. Kung hindi lilitaw ang buwan. Kung hindi lumitaw ang buwan. So, hindi sila makakahuli ng maraming isda. Dali lang, hindi ba? Tumako tayo sa pangatlong halimbawa ng pangatnig. Ang pangatlong halimbawa natin ay yung pangatnig na paninsay. Ano bang ibig sabihin nito? Sayin natin lahat. Kapag sinasalungat ng unang bahagi ng pangungusap, ang ikalawang bahagi nito. So may pagsalungat. Ginagamit natin dito yung pangatnig na ngunit, datapwat, subalit, bagaman, samantala, kahiman, at kahit.
Okay, meron tayong mga halimbawa dito. Unang halimbawa, basahin natin ulit. Nakatagda siyang umani ng tagumpay kahit o pwedeng kahit na maraming naninira sa kanya. Ang tamang sagot, nasan dito ang pangugnay o pangatnik na paninsay? Tama, kahit or kahit na. So dito, parang yung unang bahagi ng pag-uusap ay sinalungat ng ikalawang bahagi. Kaya gumamit siya ng paninsay na kahit. Okay, sa ating ikalawang halimbawa, basahin natin. Nakatapos si Ramon ng medisina. Bagaman, tindera lang sa palengke ang kanyang ina. Nasaan dyan ang paninsay? Tama, bagaman. So, dito class, sa unang pangungusap, nakatapos si Ramon ng medisina, remember napakabigat na kursong medisina. Hindi yan pipitsugin. Aabutin ka ng 10 taon dyan. Okay? So, sabi dito, nakatapos si Ramon ng medisina. Napakatalinong bata ni Ramon. Okay? So, meron siyang pagsalungat dito. Tindera lang ang sa palengke ang kanyang ina. Kahit tindera lang yung kanyang ina, nagapang pa rin ang kanyang anak. Okay, dumako tayo sa ikatlong halimbawa. Basahin natin lahat. Nanalo pa ring Musa si Rosa. Musa is muse. Napakaganda. Tatapot may mga kaibigang bumoto sa kalaban niya. Nasaan dyan ang paninsay? Yung tatapwat. Okay? Tingnan natin unang pangungusap. Nanalo pa rin si Musa. Nanalo pa rin Musa or muse si Rosa. Kung papansin niyo dito, may pagsalungat, di ba? Sino yung sumalungat sa kanya? May mga kaibigang bumuto sa kalaban niya. Dumako naman tayo sa ating ikaapat na pangungusap. Maganda nga ang kaibigan mo, ngunit suplado naman. Nasaan dyan ang paninsay? Okay, yung salitang o yung katagang ngunit. Diba? Maganda nga ang kaibigan mo, suplada naman. Okay, so ginamit natin ang ngunit na paninsay. Pang-apat na uri ng pangatnik. Pananhi ang tawag natin dito. Ito yung mga salitang nagbibigay ng dahilan o katwiran para sa pagkakaganap ng kilos. Ang mga ito ay ang ginagamit natin ang dahil sa, sanhisa, sapagkat mangyari. Pag-aralan natin, suriin natin ang ating mga halimbawa. Unang halimbawa, basahin natin lahat. Namaos siya dahil sa matagal na pagtatalumpati. Nasaan dyan ang pangatnik na pananhi? Tama. Yung dahil sa. Kung mapapansin nyo dito, ano ba yung dahilan ng pagpaus niya? Correct. Yung matagal na pagtatalumpati. So, meron tayo ditong dahilan. O kaya, katwiran. Ito yung mga ginamit natin dito. At gumamit tayo ng dahil sa. Okay? Liwanag ba? Dumako tayo sa ikalawang pangungusap. Sayin natin ang pangungusap. Sanhi sa init ng panahon, kaya siya nilagnat. Okay, nasan dyan ang pananhi? Tama, yung sanhi sa. Sanhi sa init ng panahon, kaya siya nilagnat. Ano yung dahilan ng pagkakalagnat niya? Init ng panahon. Gumamit ng sanhisa. Yun ang ginamit na pananhi.
Dumako tayo sa ikatlong halimbawa. Umapaw ang ilog sapagkat walang tigil ang ulan. Umapaw ang ilog sapagkat walang tigil ang ulan. Nasaan dito ang pananhi? Tama, yung salitang sapagkat. Ang sapagkat ay isang halimbawa o katagan na ginagamit natin sa pangatnig na pananhi. Sapagkat. Ano ba yung dahilan ng pag-apaw ng ilog? Tama, walang tigil na pag-ulan. So, yun ang dahilan. Dumako tayo sa pang-apat na halimbawa. Basahin natin lahat. Nahilo si Ana, mangyari ay ikot siya ng ikot. Nasaan dyan ang pananhi natin? Tama, mangyari. Ano ba ang dahilan kung bakit siya nahilo? Ikot siya ng ikot. Parang trompo, ikot ng ikot. Kaya siya nahilo. Dumako tayo sa panglimang halimbawa ng pangatnig. Ang panapos. Nagsasabi ito na nalalapit na ang katapusan o katapusan ng pagsasalita. Kaya nga, panapos. Ginagamit natin ang mga salitang upang, sa lahat ng ito, sa dikawasa, sa wakas, at sa bagay nito. Ito yung mga ginagamit nating transitional devices. Kung maalala nyo yung lecture natin yung mga nakaraang linggo. Ito yung mga tinatawag din natin na transitional devices. So, suriin natin ang mga halimbawa. Sa dikawasa, ang pulong ay tinapos na. Okay, nasaan dyan ang panapos? Yung may salungguhit na. Sa dikawasa. Tumako tayo sa ating pangalawang halimbawa. Narito ang pangungusap. Makukuha ko na rin sa wakas ang inaasam kong promosyon sa trabaho. Okay, yung salitang may salungguhit dito, yung sa wakas, ay isang panapos. Sa ikatlong halimbawa, sa lahat ng ito, dapat tayong magkaisa. Ulitin natin, sa lahat ng ito, dapat tayong magkaisa. Yung sa lahat ng ito, ang ginamit dito ay ang panapos na kataga. Sa pangapat naman, sa pangungusap na sa bagay na ito, nasa ating mga kamay ang panghusga. So, ang ginamit dito yung sa bagay na ito. Ito yung ginamit na panapos. Dumapunta naman tayo sa pang-pito o pang-anim na halimbawa, ang panlinaw na pangatnig. Ginagamit ito upang ipaliwanag ang bahagi o kabuuan ng isang banggit. So, meron tayong pagpapaliwanag or paglilinaw. Suriin natin ang mga halimbawa. So, ng halimbawa, nagkasundo ng mag-asawa, kung gayon, magsasama na silang muli. So, ang ginamit dito yung kung gayon. Kaya nga, meron tong paliwanag o kaya paglilinaw. Di ba, nagkasundo na yung mag-asawa. Dahil dyan, magsasama na silang muli. Kung gayon, magsasama na silang muli. Suri naman natin ang ikalawang pangungusap. Sahin natin. Nahuli na ang tunay na may sala, kaya makakawala na si Berto. So dito class, ang panlinaw na pangalig natin dito yung kaya. So may paglilinaw. Dahil nahuli na yung tunay na may sala, syempre pakakawala na yung napagbintangan. Sino napagbintangan? Si Berto. So kaya sinasabi natin, ang katotohanan ay lalabas. Okay, meron pa tayong halimbawa ng pangatnig na panimbang
Panimbang, ginagamit sa pagpapahayag ng karagdagang impormasyon at kaisipan. Ginagamit natin dito yung mga pangatnik na gaya ng at, saka, pati, kaya, anupat. Ilan lamang yan sa mga ginagamit nating pangatnik na panimbang. Suriin natin ang ating halimbawa. Sa unang halimbawa, sina Jose at Pedro ay nagtungo sa bukid. Okay, ginamit natin dito yung salitang at. Si Jose at si Pedro ay parehong nagtungo sa bukid. O, di ba? Parang magkatulad din na pangatnig. Sa pangalawa, pati ang gamit ng iba ay kanyang niligtas. Ang pangatnig dito ay pati. Parehas lang ang ginamit, parehas na niligtas niyang mga gamit. Sa ikatlong halimbawa, ano pa't pinagbuti niya ang kanyang pag-aaral para makaahon sa kahirapan. Ang salitang anupat ang ginamit dito bilang panimbang. Ito yung ginamit niya na panimbang sa kanyang pag-aaral para makaahon sa kahirapan. Sa panghuling halimbawa na pangusap, nagtanim siya ng upo at saka patola. So dito, hindi lang upo ang kanyang tinanim, patola. So gagamit siya ng at saka. Maliwanag? Napakadali lang yan. Dumako na tayo sa ating pangatlong halimbawa ng pangatnig. Pamanggit ang isang halimbawa natin dito. Dito sa ating pangwalong pangatnig, pamanggit, gumagaya o nagsasabi lamang ng iba. Tulad ng daw, raw, saga ng akin, iyo, di umano. So may pamanggit siya. Dito sa ating halimbawa, tignan natin ang suriin. Saga ng akin, ang iyong plano ay mahusay. So ginagamit natin yung salitang tama. Saga ng akin. Dito sa pangalawa, siya raw ang hari ng sablay. Sino? Siya raw. So may pamanggit dito. Pero hindi siya sigurado. Siya raw kasi. Di umano, mahusay umawit si Blanca. Dito sa ikatlong halimbawa natin, nasaan ang pamanggit? Di umano. Hindi ka sigurado. So ginagamit mong pamanggit. Sa pangapat, masipag daw ang mga taga-Ilocos. Daw. Ito yung ginamit na pamanggit. Hindi pa naman sure kung talagang totoo. Kasi nga, daw. Maliwanag? Maliwanag ba? Okay, punta tayo sa pang-siyam na uri. Ito ang panulat. Dito sa panulat, tumutulad ng mga pangyayari o gawa. Parang may pagtutulad, kaya nga panulat. Ginagamit natin dito ang kung sino siyang, kung ano siya ring, kung gaano siya ring. Halimbawa dito sa ating halimbawa sa unang pangusap, kung ano ang mga nangyari noon, siya ring mangyayari ngayon. Ginamit dito yung salita o katagang kung ano, tapos siya ring. So may paghahambing or panulat. Kung sino ang unang tumakbo, siyang mananalo. Kung sino, siyang mananalo. Sa pangatlo, kung gaano man o kung gaano ang iyong itinulong, siya rin ibibiyaya sa iyo. So kung gaano, siya rin. Parang may pagtutulad or panulat. Okay, kung talagang naintindihan ninyo ang ating talakayan, subukan na ninyong sagutin ang ating maikling pagsasanay. Bilugan ang pangugnay na ginamit sa bawat pangusap
isulat sa linya kung ito ay pangukol o pangatnig. Ulitin ko ha. Bilugan or piliin na lang. Piliin ang pangugnay na ginamit sa pangusap at isulat sapat lang kung ito ay pangukol o pangatnig. Bigyan ko kayo ng 5 minuto.